Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, paglalaan ng pondo para sa patuloy na pagbuo ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines sa Tarlac, tiniyak ng Pangulo. PhilHealth patuloy na magsisilbi kahit zero on subsidy. Ayon sa Health Department, mga dagdag na benepisyo at mas malawak na serbisyo. Asahan na. Tinatawag na unprogrammed appropriation sa national budget. Nais na maalis ni Pangulong Marcos Jr. sa susunod na taon. NFA, binibili ang palay sa mga magsasaka sa makatwirang presyo. Sapat na supply ng bigas ngayong taon, tiniyak. At Philippine Coast Guard, tiniyak ang kaligtasan ng mga mangingisda sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Una po sa ating mga balita, gustong alisin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng unprogrammed appropriation sa susunod na taon. Ito'y para masiguro na agad mapakikinabangan ng mga Pilipino ang government welfare programs. Sa pakikipagpulong ng Pangulo sa Kagawaran, natalakay ang resulta ng pag-review sa budget ng ahensya. Sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act, nabawasan ang pondo ng DSWD ng 10.85 billion pesos o 4.79%. Kaya mula sa 226.67 billion pesos sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program, 215.82 billion pesos lang ang naaprubahan sa 2025 GAA. Pumilit naman ang DSWD ng 41.8 billion pesos na karagdagang pondo mula sa unprogrammed appropriations para matustusan ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps mula Agosto hanggang Disyembre 2025. Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na konstruksyon ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines o VIP. Inihayag niya ito sa gitna ng pakikipagpulong sa Department of Science and Technology kaugnay sa 2025 budget ng Kagawaran at mga nakalatag nitong programa at proyekto. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., hindi kasama sa 2025 budget ng Department of Public Works and Highways ang VIP. Nananawagan ang Kagawaran ng pondo para hindi maantala ang proyekto at mauwi lang sa pagkasira ng VIP Administration Building. Batid ng Pangulo ang kahalagahan ng pagiging handa para sa isa na namang global pandemic. Kaya naman siniguro niyang gagawa ng mga paraan ang pamahalaan para humanap ng budget. Inihayag naman ni Solidum na ang VIP ay hindi lang nakatuon sa kalusugan ng tao, kundi maging ng mga hayop at halaman. Sinabi rin niya sa Pangulo na mangangailangan ng 680 million pesos ang VIP para sa planong gumawa ng mga bakuna para sa tao, hayop at halaman. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Budget and Management na ibalik ang 400 million pesos na branding budget ng Department of Tourism. Ayon sa Pangulo, marapat lang na maipagpatuloy ang pagpapalakas ng imahe ng bansa, lalo na sa international stage. Kasunod na rin ang paggawa ng kasaysayan ng ilang Filipino artists at athletes. Simpleng paraan na lang umano ito para kilalanin ang ambag ng mga Pilipino para sa ikabubuti ng bansa. Sinangayunan naman ng DOT ang pahayag ng Pangulo dahil malaking tulong sa pagpopromote ng bansa ang nasabing pondo. Dahil oras na magkulang ang budget, ay maaapektuhan ang campaign projects ng Kagawaran na posibleng magresulta sa mga mas maliit na engagements, mas kaunting trade and consumer activation opportunities at kawalan ng global media placements. Target na kunin ng pondo sa contingency fund ng Office of the President. Ibinida naman ng DOT sa Pangulo na umabot sa 760 billion pesos ang naitalang international visitor receipts sa bansa mula January 1 hanggang December 3, 2024.
Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas mapapatag pa ang alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos kahit pa magbago ang liderato nito. Ipinunto yan ng Pangulo sa naging pag-uusap nila ni US Vice President Kamala Harris sa pamamagitan ng phone call. Binigyan din ng Pangulo na mahalagang progresong natupad sa bilateral relations nito sa US ay ang ekonomiya, diplomasya, depensa at seguridad. Mahalagaan niyang pundasyon nito kaya naniniwala ang Chief Executive na mapapalago pa ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa na may parehong prinsipyo lalo na sa usapin ng international law. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Indian Minister of State for External Affairs, Pabitra Margarita. Dito ipinahayag ng dalawang lider ang pagpapaigting ng ugnayan ng dalawang bansa na ipinagdiwang ang 75 anibersaryo ng relasyon diplomatiko Nobyembre na nakaraang taon. Ayon sa Pangulo, mahalagang patatagin ang alyansa at pagtutulungan ng Pilipinas at India sa harap ng mga hamon hindi na lang sa Asya kundi sa Indo-Pasipiko. Kabilang sa mga suliraning kinakaharap sa rehiyon ay ang banta sa seguridad, isyu sa teritoryo at lumalalang climate change. Tiniyak ng Department of Agriculture na patuloy ang kanilang pamamahagi ng farm inputs sa mga magsasaka sa bansa. Kabilang dito ay mga binhi at pataba na isa sa mga pangunahing pangangailangan nila. Kaugnay niyan, pinasisiguro rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DA na walang magsasaka sa bansa ang mapag-iiwanan ng suporta mula sa pamahalaan. Samantala, binigyan din rin ng kagawaran ang pagiging katuwang ng Department of Budget and Management para sa agarang pagpapaabot ng tulong. Kagaya na lang ng agarang pag-release ng budgetary support para sa sektor ng agrikultura. Kabilang na riyan ang bilyong-bilyong pondo para sa Rice Tarification Law at National Rice Program. Anila, mahalaga ang maagang pagpapaabot ng tulong sa mga magsasaka, lalo na sa planting season para mas umangat ang rice production ng bansa. Kaugnay niyan, walang patid ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka ng palay. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni National Food Authority Administrator Larry Lacson na bumibili sila ng palay sa makatwirang presyo para kumita ng malaki ang mga magsasaka. Sa katunayan, ngayong taon niya inumpisahan ng NFA ang pagbili ng palay sa 23 pesos per kilo. Mas mataas yan sa 16 to 17 pesos na presyo ng mga trader ng bigas. Samantala, tiniyak ng NFA na sapat ang supply ng bigas ngayong taon. Bukod kasi sa malapit na ang anihan, nakapag-import din ang private sector ng mga bigas. Pagtitiyak pa ng NFA, magtutuloy ang pagbebenta ng bigas sa mga kadiwa ng Pangulo para matulungan ng mga Pilipino. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Napakarami pong natuwa sa ating mga magsasaka at sila po'y talagang kumita. Wala pong nalugi for as long as nabenta nila sa NFA yan. Kumita po lahat yan, no? Mas marami pang nating mga kababayan ang nakakabili ng murang bigas sa ilalim ng bagong bayaning magsasaka program o BBM Rice Program. Ang detalye sa balitang pambansa ni Chris Hedreda ng Philippine Information Agency, Laguna. Patuloy ang National Irrigation Administration o NIA sa pagbebenta ng 29 pesos per kilo na bigas sa Laguna sa ilalim ng bagong bayaning magsasaka o BBM Rice Program. Layo nitong matulungan ng mga senior citizens, persons with disabilities, solo parents at mga benepisyaryo ng 4Ps na makabili ng bigas sa murang halaga at makatulong sa kanilang araw-araw na gastusin. Maganda itong naging programa na dahil malaking tulong sa tulad namin na halos umaasa na lang din minsan sa bigay ng mga anak at saka yung konting tinatanggap. Malaking tulong ito na sana tuloy-tuloy po itong programa na to at nang marami pang makinabang. Ang mga bigas na ibinebenta ay ani ng mga lokal na magsasaka mula sa Santa Maria, Laguna na binibili ng NIA bilang bahagi ng Farming Support Services Program o Rice Contract Farming Program. Nakakatulong ani ang programa na makadagdag sa kita ng mga magsasaka dahil sa suporta ng NIA mula produksyon, anihan hanggang sa pagbebenta. Ngayon ay ito po ay talagang nagtulot ng napakahalagang tagumpay sa mga magsasaka doon po sa Santa Maria, sa bayan ng Santa Maria. Tiniyak ng NIA na magpapatuloy ang programa dahil sa pagtangkilik ng mga mamimili at suporta ng mga magsasaka rito. Dito sa harapan natin na mabibili ninyo sa abot kayang halaga na resulta po ng pagsisikap ng opisina o ng gobyerno
matulungan po ang ating mga bayaning magsasaka. Bilang tugon sa food security agenda ng pamahalaan, hangad ng NIA na madaragdagan pa ang mga magsasakang lalaw sa programa na magre-resulta sa mas maraming mamimili ng murang bigas. Mula sa Philippine Information Agency Laguna, Chris Adreida, Balitang Pambansa. Naging matagumpay naman ang Bureau of Internal Revenue sa pag-abot ng kanilang collection target para sa taong 2024. Ayon sa BIR, pumalo sa halos 3 trilyong piso ang kanilang nakolekta nitong nakaraang taon na inaprubahan ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Matapos ang 20 taon, naabot muli ng Bureau ang kanilang full collection target. Samantala, magpapatuloy naman ang BIR sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga pribadong sektor at taxpayer para mapaigting ang ahensya. Pinasalamatan rin nila ang kanilang revenuer dahil sa kanilang naisa sa katuparan nitong nakaraang taon. Umarangkada na ngayong araw ang media launch ng Philippine Open Government Partnership and Asia and the Pacific Regional Meeting 2025 na gaganapin sa susunod na buwan. Tinalakay dito ang kahalagahan ng Open Government Partnership. Layunin nito na isulong ang transparency, accountability at civic participation sa pamumuno. Ito rin ang unang pagkakataon na magiging host country ang Pilipinas ng APRM simula nang maitatag ang OGP noong 2011. Nasa 700 local and international delegates, kabilang ang heads of states, government officials, civil society leaders at policymakers ang inasahang dadalo sa pagpupulong. Samantala, nagsilbing panauhing pagdangal sa pagtitipon sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Dumaro rin ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno. This event is a pivotal step in our journey toward enhancing democratic governance and empowering the Filipino people. Today's event is not just to drum up our enthusiasm further. It is a recognition of the fact that the open government agenda is present when it comes to achieving our agenda for prosperity. Tulad ng matyagang pagtatanim at paghihintay sa pagsibol mula sa isang maliit na binhi, ganoon din nagsimula ang isang organisasyon sa Zamboanga, Sibugay. Si Larry Valenciano ay ang chairman ng Bato Farmers Cooperative sa CI Zamboanga, Sibugay. Ikinuwento niya kung paano nagsimula ang kanilang organisasyon noong 1991 bilang isang farmers association at naging isang kooperatiba noong 1994 na may 26 na mga miyembro. Sa una, nagsugod may as a farmers association, mainly sa among mga members was to invest in rice industry. And when we discovered that the calamansi industry is more profitable than rice, then we shift to the calamansi industry. Mula sa kanilang simpleng pagsisimula sa pagtatanim ng palay at kalamansi, pinalawak na nila ang kanilang saklaw sa ibang mga produkto. Isa sila sa mga organisasyong nakatanggap ng iba't ibang farm machineries and equipment noong ika-24 ng Mayo. Sa isang engrandeng okasyon ng mga titulo ng lupa at makinarya na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Daghang salamat sa among pinakamalangga nga sekretary sa Department of Agrarian Reform, sa aming mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang mga pag-uunlad ng ating mga magsasaka dito sa Sibugay. Mag-uumpisa muli ang Commission on Elections o COMELEC sa pag-iimprenta ng mga balota ng 2025 national at local elections. Ito ay para tumalima sa utos ng Korte Suprema na isama pa rin ang pangalan ng 5 kandidato sa balota. Target ng COMELEC na ituloy ang pag-reprint ng balota sa January 20. Maglalabas din sila ng bagong ballot faces na ginagawa na nila sa ngayon. Nagsimula na rin ang komisyon sa pagbabago ng election management system at database ng mga kandidato para sa balota. Plano na rin mailipat sa January 25 ang mock elections. Halos 2 linggong delay ang hahabulin ng COMELEC sa pag-iimprenta ng balota, pero plano nila magamit ang mga makina ng National Printing Office para maabot pa rin ang target na matapos ang pag-iimprenta sa loob ng 77 araw. Samantala, ayon sa COMELEC, tuloy pa rin ang araw ng halalan sa Mayo 12. Naghain ng kaso sa Commission on Elections si Laguna Governor Ramil Hernandez laban sa magiging kalaban niya
sa pagdakbo bilang kongresista sa ikalawang distrito ng probinsya. Base sa inihaing petisyon ni Hernandez, lumabag sa Omnibus Election Code ang kalaban niyang si Cabuyao City Councilor Richard Dondon Hain dahil naghanap ito ng mga apelyido ng mga Hernandez at pinatakbo ito sa pagka-gobernador at kongresista para magkaroon ng stray votes. Ayon naman kay Hernandez, may mga ebidensyang magpapatunay nito kaya dapat lang maparusahan ng batas ang kanilang katunggali sa politika. Nauna nang idineklara ng COMELEC na nuisance candidates ang mga sinasabi ni Hernandez na tatakbong kapangalan nila. Sa ngayon, wala pang komento si Hain tungkol dito. Mga sinumpaang salaysay nandun po sa mga ipinail po natin ang mga dokumento na nagsasabi na talagang mayroon pong ginamit na usaping pera para po ang mga taong ito ay mag-file ng candidacy. Wala na umanong kakayanan ang mga rebeldeng komunista na manggulo o makapag-impluwensya sa 2025 midterm elections. Ayon sa Philippine Army, sa kasalukuyang estado ng New People's Army, hindi na nila kaya magmanipula sa takbo na nalalapit na halalan. Sa ngayon, 88 sa 89 na NPA guerrilla fronts sa bansa ang nabuwag sa pagtutulungan ng mga militar at sibilyan at isang mahinang guerrilla front na lang ang natitira. Pero nananatili pa ring alerto ang mga hukbo ng Pilipinas at patuloy sa pagsasagawa ng mga operasyon para masiguro ang mapayapa at maayos na halalan. Tiniyak ni Department of Education Secretary Sani Angara sa publiko na bukas sila sa mga mungkahi kaugnay sa pagpapatupad ng comprehensive sexuality education. Ayon sa kalihim, nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang stakeholder, health service provider at community organization upang maging epektibo ang pagpapatupad ng nasabing programa. Nilinaw din ni Angara na bagamat co-author siya ng programa, wala siyang ipinasang anumang bersyon nito. Sa ngayon, nakatuon aniya sila sa datos sa likod ng bawat polisiya, kabilang na ang pinagdadaanan ng kabataan kagaya ng teenage pregnancy, HIV at gender-based violence. Siniguro ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pagtatanggol sa karapatan ng mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. Ang detalye sa balitang pambansa ni Jana Pineda ng PIA-NCR. Mas paigtingin pa ng pamahalaan ng mga hakbangin nito para proteksyonan ang hanap buhay at karapatan ng mga Pilipinong mangingisda malapit sa West Philippine Sea. Ito ang tiniyak ng National Task Force for the West Philippine Sea bilang direktang tugon sa iligal na presensya ng Chinese Coast Guard vessel sa baybayin ng Capones Island sa Zambales na kanilang tinukoy na malinaw na banta sa kabuhayan ng mga mangingisda. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, nakapaghain na ang Department of Foreign Affairs ng isang diplomatic protest laban sa presensya ng naturang Chinese vessel upang siguruhin ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda na naglalayag sa West Philippine Sea. We are fully committed. We are fully committed to supporting our Filipino fishermen despite the intimidation and coercion being done with the PRC to the presence of the monster ship. The rights of our Filipino fishermen to fish in Bajo de Masinloc and in the surrounding areas is enshrined in international law and is clearly legal, as contained in the Philippine Maritime Zones law. So the Philippine government will not be deterred. We will continue to support our fishermen as much as we can. Samantala, tiniyak ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at Philippine Navy na magpapatuloy ang maritime patrol sa lugar at mas paiigtingin pa ang pagsasagawa ng multilateral maritime activities para palakasin ang depensa ng Pilipinas laban sa mga banta sa pambansang seguridad. Mula sa Philippine Information Agency National Capital Region, Jana Pineda, Balitang Pambansa. Pinasasampahan na ng Department of Justice ng 62 kasong paglabag sa Anti-Money Laundering Act si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 30 iba pa. Ayon sa DOJ, nag-ugat ito sa perang pinaikot sa operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac. Lumalabas na nasa ilang bilyong piso ang halaga ng perang sangkot sa isasampang kaso at ito ay umano'y ginamit ng grupo nila Guo para makabili ng mga ari-arian sa bansa. Base naman sa inilabas na resolusyon ng DOJ, kasama sa kakasuhan at may 31 counts ng paglabag sa money laundering si Dennis Cunanan, Sheila Guo at iba pang Chinese nationals na sangkot sa operasyon ng Pogo sa Tarlac. These are complaints for the criminal act of money laundering. Ito po ay criminal violations of the Anti-Money Laundering Act.
Tiniyak ng Department of the Interior and Local Government o DILG na mananagot ang mga local chief executive na maglalakas loob na magkanlong at magpa-operate ng pogo sa kanilang lugar. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sinisimulan na nilang suyurin ang mga lugar, partikular na ang mga subdivision na may ulat ng guerrilla operation na mga ipinasarang pogo sa bansa. Sa katunayan nitong nakaraang linggo, daan-daang hinalang pogo workers ang nahuli sa Barangay Tambo, Parañaque City na hindi lang illegal na nag-ooperate na nang-iiskampa. Sinalaki ito ng mga otoridad matapos makakuha ng impormasyon ang intelligence unit ng BI na may scamming operation sa lugar na ang mga nagiging biktima ay mga nasa ibang bansa. Inilatag ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kanilang mga gagawing hakbang upang mas maraming oportunidad ang maibigay sa mga manggagawang Pilipino at mapangalagaan ang kanilang karapatan at kapakanan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila. Patuloy ang pagsisikap ng Department of Labor and Employment para pag-ibayuhin pa ang kanilang serbisyo at mga programa na magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Alinsunod sa 8-point socio-economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At dahil sa patuloy na pag-usbong ng makabagong teknolohiya, palalakasin pa ng DOLE ang Employment Human Resources Development at pagbibigay ng kasanayan sa mga manggagawa. Pagtutuunan pa ng pansin ang pangangalaga sa karapatan at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Noong nakaraang taon, umabot sa mahigit 100,000 labor cases ang narisulba ng DOLE. Palalakasin din ang interaksyon sa international community. Ang pangunahin kami ay makatulong doon sa realisasyon ng layunin at hikain ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makabawas sa poverty incidence sa pagkakaloob ng ikangay maasahang tulong galing sa DOLE. Mas daragdagan pa ang isasagawang jobs fair. Noong nakaraang taon, halos 2,000 jobs fair ang naisagawa ng DOLE sa iba't ibang dako ng Pilipinas, kung saan nasa 400,000 aplikante ang nakilahok at higit 60,000 ang na-hire on the spot. Bibigyang prioridad din ang pagbibigay ng tulong sa mga lubhang naapektuhan ng pagsasara ng mga pogo sa bansa sa ilalim ng kanilang project dapat. Bukod dito, paiigtingin din ang public-private partnership, gayon din ang retooling, upskilling at retraining sa lahat ng manggagawang Pilipino, maging ang career counseling at support development program para sa mga kabataan. Makatulong na sa pamamagitan din ng mahigpit at ikay matibay na ugnayan sa pribadong sektor na makalikha ng mas maraming dekalidad at permanenteng trabaho. Paiigtingin pa ang paghahatid ng livelihood assistance sa mga vulnerable sector gaya ng senior citizens at mga person with disabilities. Pagpapalakas ng digitalisasyon sa lahat ng serbisyo ng ahensya bilang bahagi ng ease of doing business. Pagpapabuti ng tupad program at pagpapatibay ng expanded Kadiwa program sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture. Mula sa PTV4 Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. Nakatakdang ilunsad ng lokal na pamahalaan ng Dagupan ang Fire Alarm Program. Layunin nitong turuan ng mga residente sa lungsod sa mga dapat gawin tuwing may kalamidad. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Sara Cayabyab ng Radyo Pilipinas Dagupan. Sunog, lindol at tsunami. Ilan lamang ito sa mga kalamidad na mahigpit na pinaghahandaan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City. Kaya naman si Mayor Belen Fernandez nagpatawag ng executive meeting upang maibahagi sa mga residente ang paglulunsad ng Fire Alarm Preparedness and Awareness Program. Sa tulong ng programang ito, agad makakaresponde ang mga kinaukulan, lalo't 47 ang naitalang grass fire incidents sa lungsod. Fire alarm, hindi fire alarm. Fire alarm, dapat alam natin kung paano natin maiwasan ng grass fire. Kailangan magtulungan tayo. Binigyang pansin din ng LGU ang kanilang disaster preparedness sa lindol at tsunami upang maiwasan ang malalang epekto nito sa buhay at ari-arian. Paliwanag ni Public Alert Response and Monitoring Center Head Meliken Bauzon, maaring makaranas ng 6 hanggang 7 metrong taas ng alon ang lungsod sakaling gumalaw ang Manila Trench. Pag gumalaw po yung Manila Trench at magnitude 8.2, yun po yung mali-experience natin na lindol.
we are expected po na magkakaroon ng tsunami. Mula sa Radyo Pilipinas Dagupan, Sara Cayabyab para sa Balitang Pambansa. Malaki ang naging ambag sa paglago ng turismo ng Baguio City ng pagdagsa ng mga turista sa lungsod. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clintis Van Tutanes ng Philippine Information Agency Cordillera. Malaking tulong sa paglago ng ekonomiya ang patuloy na pagdagsa ng mga turista sa lungsod ng Baguio. Ayon kay City Tourism Officer Aloysius Mapalo, pumapalo sa 25% ang ambag ng turismo sa kabuuang Gross Domestic Product o GDP ng lungsod. In the past years, we know how tourism is boosting the economy of Baguio City, including all the direct or indirectly related establishments. Inayunan naman ng Hotel and Restaurant Association of Baguio ang pahayag ng pamahalaang lokal ukol sa tulong na naibibigay ng turismo sa ekonomiya ng lungsod. Our economy is revolving around the industry of tourism. Yan yung number one naman na driving force ng economy ng lungsod ng Baguio. Kasunod yan syempre yung education. So malaking bagay yung tourists na umakyat dito sa Baguio because most of the businesses that we have cater to tourism. Matatandaang ang Baguio City ang nanguna sa economic growth sa Cordillera batay sa 2023 Provincial Product Accounts na inilabas ng Philippine Statistics Authority. Sa kabuuan nito ay accommodation and food service activities ang may pinakamabilis na paglago na sinundan ng other services at transportasyon. Kaakibat ng turismo at pag-unlad ang mga hamon gaya ng masikip na daloy ng trapiko na sinisikap tugunan ng pamahalaan. Mula sa PIA Cordillera, Clintis Van Tutanes, Balitang Pambansa. Idinao sa Navotas City ang makulay na Pangisdaan Festival. Tampok ang mayamang kultura ng pangingisda sa lungsod. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jana Pineda ng Philippine Information Agency, National Capital Region. Ipinagdiwang ng Navotas City ang ika-119 na taong pagkakatatag ng lungsod sa pamamagitan ng pagdaraos ng makulay at taunang Pangisdaan Festival na sumasalamin sa mayamang kultura ng pangingisda sa Navotas na siyang pangunahing kabuhayan ng mga Navoteño. Bilang pasasalamat sa masaganang ani ng isda, nasa 500 kabataan mula sa iba't ibang pampublikong paaralan sa lungsod ang lumahok sa Pangisdaan Street Dance Competition na nagpamalas ng kanilang representasyon ng kasaysayan ng mga komunidad na nagpalago ng industriya ng pangingisda sa bansa. Binigyang diin ni Navotas City Mayor John Ray Tiangco ang kahalagahan na maging kaisa ang mga kabataan sa patuloy na pagpapaunlad ng kultura ng Navotas. Napaka-importante na pakita po natin through their talents ng mga kabataan po natin yung nangyari na nakalipas at ngayon at yung magiging future po natin. At dahil yung mga kabataan po natin habang tumatanda sila, dapat malaman po nila kung saan nanggaling ang kanilang pamilya at yung kasaysayan ng kanilang lugar. Isa lamang ang Pangisdaan Festival sa mga inihandang aktibidad ng lokal na pamahalaan ng Navotas upang kilalanin ang natatanging kontribusyon ng pangisdaan sa lungsod. Hindi lamang ang mamahusay na talento ng mga Navoteño ang naipamalas dito sa Pangisdaan Festival, kundi pati na rin ang makulay na kultura ng Navotas bilang fishing capital ng bansa. Mula sa Philippine Information Agency, National Capital Region, Jana Pineda, Balitang Pambansa. Para mas maging updated sa mga programa ng pamahalaan na tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino pagdating sa usapin ng kalusugan, abangan po bukas sa ganap na alas 12:30 ng tanghali si Health Secretary Ted Herbosa sa Bagong Pilipinas Ngayon, kung saan inaasahang ilalatag ng kalihim ang 2024 full report sa performance ng kanilang kagawaran at ang mga dapat abangan ng ating mga kababayan ngayong 2025 pagdating sa serbisyong medikal ng gobyerno. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.